Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve example under auto cycle, no, or the gasoline cycle. So this is a problem. An air standard auto cycle has a compression ratio of 8 and has air conditions at the beginning of compression of 100 kilopascal and 25 degrees Celsius. The heat added is 1,400 kilojoule per kilogram. Determine the pressure in kilopascal and temperature in degrees Celsius at the four cycle state points. Heat rejected in BTU per pound mass. The thermal efficiency and the mean effective pressure. Okay? So kapag nagsosolve tayo ng cycle, no, any cycle pa yan, mas maganda kung lagi nyong dinodrawing yung PB and TS diagram muna, no? Para maalala natin yung ano ba yung mga pra- processes involved dito sa auto cycle, no? PB and TS. Huwag nyong i-skip to, no, na mag-drawing ng PB and TS diagram. Mahalaga to, no, kasi minsan dito pa lang sa graph, no, makita na natin yung mga relationship ng mga values ng mga property, no, pressure, volume, temperature, and entropy. Okay, so sa auto cycle process 1 to 2, no, is isentropic compression, meaning pag kinompress liliit yung volume, no, from point 1 to point 2. So ito yung volume niya. Tama naman, ano? Volume 1, malaki, from 0. Tapos yung volume 2 niya, lumiit. So that is compression. Entropy is constant. And then process 2 to 3 is constant volume, constant volume heat addition, 2 to 3 process. And then 3 to 4, isentropic expansion, no? Expansion naman dito kasi nag-expand yung volume 3 to volume 4. Lumaki, no, yung volume 3 and volume 4. And volume 4, point 4 to point 1 process is constant volume heat rejection process naman. So dito sa PV diagram makita natin na constant volume to, yung 2 to 3 tsaka 4 to 1, and constant entropy si 3 to 4. So, from constant volume, so volume 1 is equal to volume 4. Yan, no? Pwede natin sabihin, volume 1 is equal to volume 4. And this volume 2 is equal to volume 3. So, dyan pa lang sa V3, sa PB, may kita na tayong relationship sa mga properties, no? So, TS diagram, 1 to 2 is isentropic process. So, constant entropy process, no? 1 to 2. Ito yung point 1, point 2. And then 2 to 3 constant volume curve siya dito sa TS, no? From your thermodynamics, point 3. And then 3 to 4 another isentropic, no? Expansion naman siya. 3 to 4 constant entropy process. And then 4 to 1 constant volume process din. And then sinabi ko kanina, no? Yung process 3 to 4 2 to 3, no? Constant volume heat addition. So, dito tayo nag-add ng heat, QA. Dito natin masasolve si QA. And 4 to 1 is constant volume heat rejection. So, dito tayo nagre-reject ng heat sa process na 4 to 1. Okay, so yan pa lang. Ma-drawing natin tong proper, yung PB and TS. Marami ng clues para ma-solve natin yung mga unknowns, no? Sa problem. Okay? The next, ito, tingnan natin, compression ratio, no, of 8. Yung compression ratio natin, that is RK. Compression ratio 8. Ano ba yung compression ratio? Saan ba may compression? 'Di ba? Sa process 1 to 2. Isentropic compression 1 to 2. Kaya ang formula ni compression ratio ay V1, volume 1 over volume 2. No? Okay? And 'di ba, volume 1 is equal to volume 4 and volume 2 is equal to volume 3. Pwede rin sabihin na volume 4 over volume 3.
Okay? Tingnan natin kung nireview lang natin yung formula ni compression ratio. And the condition at the beginning of the compression, so beginning of the compression, ito yung process sa compression 1 to 2. So beginning of the compression is 0.1. So meron ka ditong pressure 1 na 100 kilopascal and meron kang temperature 1 na 25 degrees Celsius. Okay? And kapag ito cycle na, no, nasa ideal gas pa rin naman to. So, kapag may temperature kayo nakita, hanggat maaari i-convert nyo na agad sa Kelvin. So, bali, ang T1 natin, lagay ko na lang dito, no, in Kelvin, that is 25 plus 273. That is 298 Kelvin. So, kinonvert ko na sa Kelvin and naging uppercase T siya, no, for absolute temperature. Okay, yan yung mga given, pressure 1, temperature 1. Ang mayroon pa isa pang given, no? Heat added is 1,400. Itong heat added natin is equal to 1,400 kilojoule per kilogram. Okay? Ayan. So, isa-isahin natin, no? Yung pressure and temperature sa bawat 4 cycle state points. That is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So, meron naman na tayong value sa 0.1. So, no need na yan. So, doon na tayo sa 0.2 agad. So, isa-isahin natin yung process niyan. Halimbawa, process 1 to 2. Process 1 to 2. Lagay mo anong process yan. Isentropic is constant, no? Or entropy is constant. Isentropic process. So, sa constant entropy, ang formula natin, ito yung T2 over T1 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Equal din yan sa volume, no? Baligtad naman yung volume V1 over V2 raised to K minus 1. Ayan. And then, yung kanina, itong RK na 8, di ba? Sinabi ko na B1 over B2 kasi nandun yung compression niya. So, ito yun, no? B1 over B2. So, pwede natin palitan na RK yan. So, pwede natin gamitin si T2 tsaka si B1. Like, for example, T2 over T1 is equal to B1 over B2 raised to K minus 1. And again, RK is B1 over B2. So, palitan natin to ng RK. T2 over T1 is equal to RK raised to K minus 1. Then, to solve for T2, temperature at point 2, cross multiply T1, no? Temperature 2, T1, RK raised to K minus 1. Then, temperature 2 will be temperature 1 in Kelvin, 298. 298 Kelvin times RK is 8 raised to K ng air, 1.4 minus 1. And then, solve, no? 298 times 8 raised to 0.4 na lang, no? Kasi 1.4 minus 1 is 0.4. 298 times 10 times 8 raised to 0.4. Double check. So, temperature 2 is 684. 684 point, at least 4 decimal, 6242. 6242 Kelvin. Temperature 2 yan. Pero, ang sabi dito, no? In degrees Celsius. So, pwede kayong magkamali. Siyempre, kapag binaks yun agad yan, no? Or yan yung final answer natin. So, ang gagawin natin, minus 273 para makuha natin si temperature 2 in degrees Celsius 411.6242 6242 degrees Celsius. So, pwede na natin ito i-box kasi isa yan sa hinahanap natin. Okay? And then, ayan. Another, hinanap din natin yung pressure, no? Pressure and temperature sa lahat ng points. Okay, another formula for isentropic process. Now, yung, dito natin lagay. Yung P1, B1 raised to K is equal to P2, B2 raised to K. Diba? Pwede yan. And then, to solve P2, ito, divide ko dito yung divide ko ng no, i-cross multiply lang natin. Sige, ito na lang. Yung B2
Yung B2 raised to K, cross multiply ko doon na mag-over siya dyan. And yung P1, cross multiply ko sa baba, over. No? So, bali, B1 raised to K over V2 raised to K is equal to P2 over P1. Then, this one, pwede na rin sabihin B1 over B2 raised to K. No? Mapa-factor out yung exponent niya. P2 over P1. So, cross multiply and mirror ko lang equation. So, P2 is equal to P1. Again, B1 over B2 is RK, no? Times RK raised to K. Ito na yan, no? B1 over B2 is RK. So, masasolve na natin agad si P2. Which is, ang P1, pressure 1 is 100 kilopascal, no? Ayan. 100 kilopascal times RK na 8, no? 8 raised to 1.4. Then, solve. 100 times 8 raised to 1.4. So, ang pressure 2 natin, pressure at point 2 is 1837. 1837.9174. 9174 kilopascal. Pressure 2. Ako kasi, no, ang require ko is at least 4 decimal. So, depende sa professor nyo, instructor nyo, kung anong required number of decimal. Okay? Ayun, no? Tapos na tayo sa process 1 to 2. Kung nakuha na natin completely, may temperature, may pressure sa point 1 tsaka point 2, no? Pagtapos na yon, punta naman kayo sa process 2 to 3, constant volume. Ayan, lagay naman natin. Lagay nyo rin ulit. Process 2 to 3, volume is constant. So, pag volume is constant, no, kung naalala nyo yung sa ideal gas law, no? Tatanggalin mo lang yung ano, yung kung ano yung constant, no? Ayan. Ayan na yung formula. No, P1, dahil 2 to 3 to, no? P2, T2 is equal to P3, T3. And then, pagpalitin lang natin, no? Cross multiply doon. Lagay ko dito sa baba. That is T3 over T2 is equal to P3 over P2. Pero, wala tayong, meron tayong T2, meron tayong P2. Wala tayong T3, wala rin tayong P3. Okay? So, hindi pa natin siya masasolve using process 2 to 3. So, pag ganyan, tingnan nyo muna ulit. Tingnan nyo ulit yung next process. Ano yung next process? Or ano ba yung 2 to 3 pala, no? Yung 2 to 3, ito, sa TS diagram, nandyan yung heat added, which is yun yung may given, no? So, pwede natin gamitin si formula na heat added para makuha yung isang temperature. Halimbawa, ayan. So, heat added. Dahil sa process 2 to 3 yung heat added natin, ang heat added natin is MCP. Anong constant ba yun? Constant volume. Constant volume heat addition. No, that is, ang gagamitin nating specific heat ay CV. Delta T o T3 minus T2. Ito, no, pwede naman Celsius, pwede rin Kelvin ang gamitin. Pero, para hindi kayo malito, lahat ng gamitin nyo ay naka-Kelvin na. No? Para walang problema. So, yan. So, divide both side by mass over CV, no? Ayan, para ma-cancel. So, QA over mass times CV is equal to T3 minus T2. Di ba, may T2 na tayo. May T2 tayo in Kelvin. Ito, 648.6242. Di ba? And then, ang given na heat added, 14 kilojoule per kilogram. So, heat per mass yun. So, yun na yun. 14 na yun. 14 na agad tong QA over mass. And then, si T2, ita-transpose lang natin, tapos imi-mirror ko lang, no? Dito, ilalagay ko na sa left side si T3. So, T3 will be equal to QA over mass times CV plus temperature 2. Okay? And again, itong QA over mass, ito na yung given na 14 kilojoule per kilogram kasi siya, no? Heat over mass. So, ano natin? Tawag dito. Substitute, no? Temperature 3 will be 14 kilojoule per kilogram all over CV. CV is, ang ginagamit ng CV is 0.7186, no? Kilojoule per kilogram Kelvin
plus temperature 2 na naka-Kelvin, para Kelvin yung sagot natin. 684.6242, no? 684 point, ano yun? 6242. 6242. So, mag-ingat lang kayo, no? Kung Kelvin, Kelvin gamitin nyo. Kung Celsius, Celsius. Baka minsan, baka mamaya ang mailagay nyo is 411, no? Na naka-degree Celsius. So, ang sagot dito ay naka-Kelvin na. So, that is 14 over CV 0.7176 plus 684.6242. Tama ba? Double check na yung in-input nyo. Plus 684.6242 equals, ayan, 2635. So, T3 will be equal to 2635, no? 2635.5718. 5718 again in Kelvin. Kelvin yan. Kailangan natin ay Celsius. So, in Celsius, lowercase t, no? T3 will be minus 273. So, that is 2362. 62.5718. 5718 degrees Celsius. Yan. Ayan, no? So, dito, tingnan nyo yung tinype ko. 14 over 7186 yung dapat. 7176 yung tinype ko, no? So, double check nyo lagi yan. So, mali pala tayo. So, over 7186 dapat. Ayan, delete natin to and 86. So, ang temperature natin dapat ay 2632. No? Onting difference pero malaking ano na yan, no? Factor na yan. Namamali ka na dyan. Hindi ka na yan i-consider ng prop nyo. Ayan, 2632.8568. 8568 Kelvin. 6869, no? 69. Gawin na natin 69. 69. Round up, no? Minus 273. Minus 273. That is 2359. 2359 point, same decimal, 8569. Okay? So, yan yung, actually, ito yung maximum temperature of the cycle, no? T3, kasi titignan natin dito sa TS diagram, 0.3 yung pinakamataas na temperature. So, yan talaga yung pinaka-maximum temperature. Okay? So, meron tayong T3. So, pwede na natin gamitin to get P3. Diba? So, from that, P3 is equal to, cross-multiply lang yung P2 dun sa taas, no? T3 P2 over T2. Okay? And again, capital T, dapat naka-Kelvin. Ito yung Kelvin yung gagamitin natin. 2632.8569 Kelvin times P2. Ang P2 natin ay 1837.9. 1837.9. Asan na yan? 174. 174 kilopascal all over temperature 2 na naka-Kelvin. So, dapat take note nyo lagi, no? Kelvin, 684.6242. 684 point. Nakalimutan ko. 6242. Ay, hindi. Tama. 6242. Kelvin ba yung nakuha ko? 684.6442. Yan. Then, calculate. 2632.8569 times 1837.9174 1837.9174 all over 684.6242 equals
Ayan. So, P3 is also the maximum pressure, no, ng system. 7068 point, ayan yun, 0725. 0725 kilopascal. No, cancel. That is pressure 3. Ayan, box natin. So, ang kulang na lang ay yung T4 um, and P4. So, punta na tayo sa process 3 to 4, which is constant entropy process din, no? Okay? Or 3 to 4 or 4 to 1, kayo bahala, no? Same lang din naman yan. Pero parang mas madali sa 4 to 1. No? Kasi constant volume. Ay, hindi pa rin pala natin makuha si P4 tsaka si T4. So, 3 to 4 tayo. Constant entropy. So, sunod-sunod lang na process. Pag wala na kayong magawa, next process na ulit. Process 3 to 4, constant entropy process. Okay, tama ba yun? Okay, 3 to 4, constant entropy process. Okay, and then, again, ang formula niyan, di ba, T4 over T3 is equal to P4 over P3 raised to K minus 1 over K equal din sa volume, no? B3 over B4 raised to K minus 1. So, dito, kunin ulit natin yung partner ng temperature and pressure. So, T4 over T3 is equal to V3 over V4 raised to K minus 1. So, V3 over V4, di ba meron yung equivalent din yan sa RK? Ang RK natin ay B4 over B3. Kasi equal si B1 sa B4, no? And B2 sa B3. So, palabasin natin itong B4 over B3. So, ang gagawin natin dito is, yung V3, pwede natin ilagay yan sa ilalim niya dyan. Paano yung concept niyan? Parang nangyari niyan ay V3 over 1 over B4 over 1. So, ito ay times yan. Then, ito times din yan. Diba? Pag magdi-divide tayo ng fraction. So, kaya bumaba si B3 kay B4. So, pwede natin ibaba. So, ang mangyayari, and cross-multiply na natin si T3, no? So, T4 will be T3 times, may iwan sa taas yung 1 over B4 over B3 raised to K minus 1. And B4 over B3, ito na rin yung RK na equal sa 8. Ayan, no? B4 over B3. Okay? Ayan, using yung PV diagram na analyze natin yung mga equal na volume. Okay, so masasolve na natin si T4. So bali T4 is equal to, at lagay ko lang yung formula, T3 1 over RK raised to K minus 1. So substitute again, absolute temperature, no? T3 2632.8569 Kelvin times 1 over 8 raised to 1.4 minus 1. So, temperature 4 will be equal to, yan, tingnan natin, 2632, ayan, no, Kelvin ang kinuha natin na hindi Celsius. So, magkakamali kayo pag Celsius yung ginamit nyo. 2632.8569 times 1 over 8 raised to 0.4 na lang, no? Kasi 1.4 minus 1 is 0.4. Yan, 1146. 1146.0175. 0175 Kelvin, no? Naka-Kelvin ulit. Pero kailangan natin i-minus 273 kasi ang required ay naka-Celsius. T3 will be minus 273. 873.0175. Same. Yan. Then yan ibabox natin. Yan. Okay? Mali pala yung nalagay ko T3, no? Dapat ay T4. Okay.
So, kompleto na, no? Ay, wala pa. Yung P4. Wala tayong P4. So, again, pag constant entropy process, pwede rin natin gamitin yung P1, B1 raised to K. Pero dahil 3 to 4 to, no, wait lang, sige. P2, B2 raised to K. Pero dahil 3 to 4 ang process, 3 to 4 ang process, so P3, B3 raised to K is equal to P3, P4, sorry. P4, B4 raised to K. Ayan. And ang RK natin ay B4 over P3, no? So, i-over natin. Yung B3 na lang ibababa ko doon. Tapos si P4 ilalagay ko doon. Okay? So, bali P3 over P4 is equal to B4 over B3 raised to K. Na pwede rin yan, no? Pa-factor out yung exponent nila. And B4 over B3, ito, no? RK. P3 over P4 is equal to RK raised to K. Tama? And then, solving for P4, pagpalitin ko lang to, no? So, bali, tapos mirror, P4 is P3 over RK raised to K. So, yan. Masasolve na natin. P4 is equal to P3. Saan yung P3 natin? 7068. 7068.0725 0725 all over kilopascal, no? 8 raised to 1.4. Okay? So, makuha natin si pressure for last pressure sa points natin, sa cycle natin, no? 7068.0725 all over 8 raised to 1.4. That is 384. 384.5697. 5697 kilopascal. So, kompleto na. T3, temperature 234 and pressure 234. Okay? So, balik tayo sa problem. So, tapos na yung pressure. Determine the pressure and temperature at 4 cycle. Punta na tayo sa next na required, yung heat rejected. Ayan, kung mag-drawing ka ng TS, nandito sa baba yung heat rejected, nasa process 4 to 1. No? So, MCB delta T. Yung delta T mo is T4 minus T1. Diba? Ayan, QR is, diba, volume is constant din dito sa 4 to 1. So, MCV delta T. So, dahil heat rejected na siya, no? Unahin na natin yung mataas na temperature, T4 minus T1. Positive na yung sagot natin dyan, pero alam natin na rejected heat siya. Okay? MCB delta T. So, QR. Ayan, kompleto naman na yung temperature natin, so wala nang problema, no? So, yung QR is nasa process 4 to 1. No? QR is volume is constant, no? Heat rejected. MCV delta T. So, again, unahin natin si T4 minus T1. So, dahil walang mass, no, i-cross multiply lang din natin. So, QR over mass. So, energy per mass yung masasagot natin. So, CV is 0.7186 kilojoule per kilogram Kelvin times. So, again, ginagamit ko lahat Kelvin, no? Pero pag change, pwede naman Celsius, no? So, T4 na Kelvin is 1146. Ito, lagay ko dito. 1146.0175 minus T1. Yung kinonvert na natin, no? 25 plus 273, 298. Ayan. Then, solve na natin. 298 Kelvin. Cancel Kelvin. Kilojoule per kilogram. 0.7178 7186
times 1146.0175 minus 298. Ayan. Equals 609. No? 609.3854. 3854. Ang unit natin ay kilojoule per kilogram. Pero, di ba, merong required unit, no? Ano bang required unit dito? BTU per pound mass. So, dapat alam natin yung conversion ng BTU tsaka sa pounds, no? Ang alam kong conversion ng BTU, 1 BTU is 1.055 kilojoules, di ba? And ang kilogram, 1 kilogram is 2.205 pounds, no? So, cancel si kilogram, ay kilojoule, cancel si kilogram. So, yan na, BTU per pound na, per pound mass. No? Asan na yung answer? Ito na pala yan, 609.3854 divided by 1.055 divided by 2.205. Yan. So, 261. So, ito na yung final answer, no? 261.9576. 9576 BTU per pound mass. Ito na yung QR per mass natin, no? Okay? Huwag nyo kakalimutan yung mga conversion unit nyo kasi minsan lumalabas yan kahit saan, no? Lalo na sa mga major subjects ng ME. So next, tapos na tayo sa QR. Ang sunod naman natin ay thermal efficiency. So thermal efficiency. Pwede natin na masolve si thermal efficiency using RK, no? Kung alam niyo yung formula. So later on mag-upload din ako ng lecture about Otto cycle. Okay? Kung paano na-derive yung mga formula. So, si thermal efficiency, based on RK, ang formula niya 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. Ayan. RK mo 8. Diba? So, times mo lang sa 100%. So, efficiency will be 1 minus 1 over 8 raised to 1.4 minus 1 times 100%. Ayan. Wala kayong masagot dyan at alam nyo naman to efficiency. Dito na sulat nyo, may 1 point na kayo. 1 minus, pero hanggat maaari, kung alam nyo lahat, edi mas maganda. No? 1 over 8 raised to 0.4 na lang. So, 0.56 times 100. So, that is 56.4725. 4725% yung efficiency natin. So, baksan natin. So, ako kapag magsosolve ako niya, no, tatry ko din yung sa isang efficiency formula na work net over QA. And work net is QA minus QR over QA. Diba? So, dapat pareha yung sagot dito sa RK doon sa heat. Kasi kapag gano'n na mali ang magkaiba, malayo yung efficiency na sagot natin dito sa dalawa, mali yung pinaggagawa natin, no? Ayan. So, dito, pwede rin QA over QA minus QR over QA, di ba? Which is 1 minus QR over QA. So, QR, ito na, given. Ito, gamitin natin kilojoule per kilogram, no? 609.3854. Yung heat added, yung 1.4 kilojoule per kilogram. Dapat same unit, no? Okay, so try natin. This is the moment of truth, no? Kung tama, edi tama yung sagot natin. Kung pareha dito sa efficiency. 1 minus QR. QR ay 261, ay hindi, 609.3854. 609.3854, tama ba yun? 3854, ayan. All over, heat added ay 1.4. So, same unit lang naman sila, no? Kilojoule per kilogram, maka-cancel lang din. Yan. Tapos, times natin ng 100%. So, dapat, pareha sila. 1 minus 609.3854 all over 1.4.
Yun. Times 100%. Ayan na. 56.4724. 56.472425. 25. Ayan, kala ko magkaiba pa. 25%, no? Which is equal lang sa formula na using RK. Okay? So, dapat ganyan, no? Eksakto. Kung hindi naman eksakto, at least yung 2 decimal, no? Magkakapareha sila until 2 decimal. Okay? Ayan. And then, sunod, meron pa bang hinahanap? Mean effective pressure in kilopascal, no? So, yung mean effective pressure, MEP, is equal to work net over volume displacement. So, ano yung volume displacement? So, yung volume displacement, ito yun, no? Yung total, BD. Yan. Ito lang yung volume displacement kasi meron ka ditong clearance volume. Diba? So, si volume displacement is, kung ito ay hanggang, this is B4, no? Or B1, minus B2. Diba? Ito yung B2. B1 minus B2 is your BD. Okay? So, si BD mo is equal yan sa V1 minus V2. Okay? So, pwede natin palitan dito sa formula. Work net is equal to, and work net is QA minus QR. No, and ang VD is V1 minus V2. Pero wala tayong given na volume 1 and volume 2. No? Okay? So, paano natin solve si V1? Pwede natin gamitin si PBMRT. Kasi sa point 1, meron tayong pressure 1, temperature 1, and R ng air, syempre, tsaka yung mass. Wala tayong mass. So, pwede rin naman natin gamitin si specific volume. Kasi wala tayong mass na given. So, yung volume 1, volume 2, volume 4 yan, pwede rin namang gawing specific volume. Okay, so pwede natin gamitin si PBMRT to get the specific volume 1. Ayan. Paano natin gagawin 'yun? So, dito pwede natin gamitin yung specific volume na lang, no, using PV equals MRT 111, no? So, volume over mass. Si pressure, ilagay ko sa ilalim. So, volume 1 over mass will be equal to R P1 over P1. And volume over mass is the specific volume, no? Ayan, specific volume 1 is equal to R T1 P1. So, R is 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. Temperature 1, that is in Kelvin. Saan wala? Sumobra. 298 Kelvin. 298 Kelvin all over pressure 1 na 100. 100 ba yun? Yun, 100 kilopascal. 100 kilopascal. And by unit analysis, no, ang kilopascal, alam natin, kilonewton per meter squared. And ang kilojoules ay kilonewton meter. So, magkakancel si kilonewton. Si meter squared, aangat sa meter. Magiging meter squared times meter, meters cube. Kelvin, cancel. Meter cube per kilogram. No, ang unit natin. So, that is 0.287 times 298. Tama? All over 100. 0.85526. So, kunin natin lahat ng decimal. 85526. 0.85526 meter cube per kilogram. So, paano si V2? No? So, sa RK na V1 over V2, pwede rin specific volume 1 over specific volume 2. Therefore, specific volume 2 will be specific volume 1 over RK. Ayan, which is 0.85526 over RK na 8. No, same unit sila, meter cube per kilogram. So, si volume, specific volume 2 will be equal to 0.85526 divided by 8 na lang. 0.106
So, ilang decimal yun? 5. O, 5 decimal din natin. 10691. 91 meter cube per kilogram. Okay? So, masasolve na natin si MEP using QA minus QR over B1 over B2. So, mean effective pressure is QA minus QR over V1 over V2. Yung QA, 1.4 yan, di ba? Same unit dapat, kilojoule per kilogram. Ang QR na kilojoule per kilogram ay 609.3854. 609.3854 kilojoule per kilogram. And then, yung kakasolve lang natin V1 na ito, 0.855, 0.85526 minus 0.01, baliktad, 0.10, no? 691. So, ang unit nito, pareha sila na meter cube per kilogram. So, ano magiging unit natin? Kilojoule. Ano yung kilojoule? That is kilonewton meter. Cancel si kilogram. Si meter, cancel. Magiging squared. So, kilonewton per meter squared ay kilopascal, which is a unit of pressure. No? 1.4 minus 609.3854 609.3854 over 0.85526 0.85526 minus 0.10691, okay, equals 1056 1056.4771 4771 kilopascal. That is the mean effective pressure. Then, box natin. Okay? So, try ko pa mag-solve na iba pang problem under Otto cycle. Okay? So, thank you and practice pa ng mga problem, no? Para mas mapamiliarize pa kung paano mag-solve ng Otto cycle or gasoline cycle. Okay? Thank you.